morning po sa lahat. Good morning. Nice to see you. Sila dito, kilala ko. Sabi ko na sila. Ano ba ano to? Jonathan po. Kamusta po? To begin with po, no? Congratulations po sa inyo. At kayo po ay, bali ito po yung session 3, ito po yung last session sa module 1. Yes. So, ibig sabihin, tapos na yung module 1. Eh, dalawang module lang to. So, sana na. Diba? Malapit na yung inyong graduation. No? So, konting kembot na lang. Safe na tayo. No? Okay. So, kamusta po yung inyong mga nakaraang sessions? Session 1, ano nga po yung tinalakay po natin. God's love, no? So, doon natin nakita yung unconditional love ng ating Panginoon, no? Alam naman natin yun di ba? Na-remind lang tayo talaga. Na-remind lang tayo ng kanyang condition. So, ano yung talk to, nalaman natin, who is Jesus Christ, di ba? Kung ano yung ginawa niya para sa atin, no? So, yun. So, ngayon, we'll go on session 3. Ang title niya, kita nyo naman, Repentance and Faith. So, repentance and faith. Parang siya, no? Big word, mabigat. Parang, nung una, easy lang. Ngayon, parang sa isip-isip natin, ito na, sisingili na tayo sa mga, natin, no? Kapag-sensyahin na tayo, parang gano'n, no? So, hindi naman po, itong talk na to is like a realization lang, no? Kung ano yung ating proper tugon dun sa pagmamahal ng Panginoon na nalaman natin sa session 1 at sa ginawa na ating Panginoon sa session 2. Kung ano yung ating may bibigay, may babalik, di ba? Kasi nalaman natin sa session 1 and 2, talagang napakalaki ng binigay niya no? Para sa atin. Di ba? So, okay. To start, let me introduce to you myself. No? Kasi sa na to, kailangan daw may story yung speaker. So, okay. My story. Parang ito, ako yung sharer. No? Yung kumanin to ba, may nag-share sa inyo? O, ngayon ako naman yung sharer, yung speaker. So, this is my story. So, my name is Tito Frankie de Guzman. No? And my wife, Tita Ellen de Guzman. Yan po nasa likod. Siya po si Tita Ellen. So, okay. Ayun, katulad ng nabanggit ni Tito, I came in Saudi Arabia 2005. 2005 ako nakarating. So, ilang taon na? 21. So, 21, mapimalo marami pa rin. Para ko pa rin na malish, mapimalo. Parang gano'n pa rin. Kasi yung trabaho ko, ang mga kasama ko madalas, mga English-speaking na Saudis. So, kaya hindi ako natutog. Siguro, street lang, conversation lang, ganyan lang. Sa Bakana, Arabic, yung tawag nila. So, ito, pinalungkat ko pa to Buti, si Tita Ellen, masipag mag-scan yan. So, ito yung baby picture. Wala nyo, anong tawag to? Laki mo. 1950. Laki no. Alam mo na, Parang tanda ko na, no? So, hindi, 1977. 1977. Ewan ko bakit black and white. Pero yan talaga yung original, black. Hindi, brown and white. So, yan siya. Cute to, no? So, parang ano nangyari dito? So, yung pangalawa, is yung aking, kinder. Kinder yan. Yan. Sa Tondo yan. Yung kuha na yan. Break pa yung box mo Ang lumaki ako sa Tondo, pinanganak ako sa Gagalang, kung alam niyo yung lugar namin. So, sino ba sa inyo taga Maynila? Dito. Yung city. So, Tayong dalawa na.
Dito, Quezon City raw. Quezon City tayo rin, Quezon City rin. Parang nakita ko nga si Tito. Sa Muñoz. Congressional natin. Malayo po. So, ayun. Okay. So, ayan. Tapos, ito na aking nanalo captain. College picture naman siya. Ang pogi naman ni Tito. Diba? Ano? Kilos ng mukha eh. Tapos yung aking, outtaking nung aking, nung nakapasa sa board. So, bali, license sa ECE. Yung mga time kasi na yun, ang kursong patok is ECE, Electronics and Communications, 1993. So, yan, payat na payat. Kasi nagsunog ng kilay. Ayan. Kasi lumaki ako, mahirap na talaga kami. So, ang pinagkakitaan lang ng mother ko is sari-sari store. Yung father ko naman, Saudi boy yun. Pero ano siya, family driver. So, umalis siya 1983. 1983. Tama, 1983. Ano ko nun, grade ba? Parang gano'n. So, na tanda, bumalik siya bumalik siya 1989, sorry, 1980 na, 1983, bumalik siya 1993. So, straight yun, walang uwian. Walang uwian yun. So, yun ko, parang may ano na rin siya rito, inabalita namin, nakapamilya siya, ito lang masyadong sinisikreto lang din siyempre ng nanay namin, di ba? Kasi isama para sa mga tao. Pero yun yung pinaka-nangyari sa kanya. So, 1993, straight yun. So, ang padala niya is 2 beses lang. Pasukan, saka Pasko. Yung Pasko, hirit pa yun. Na uungot pa kami na sana magkaroon kami ng bagong ganito, papadala siya. Pero pasukan, nagpapadala siya. 2 beses. Kaya yung mother ko noon, imagine nyo, 3 kami, kung gano'n niya, bumuhay niya sa akin, madalas sinishare ko, bumuhay sa amin, Bombay. Kasi, pag bagong ko sa Bombay, yung sari-sari store, puno ng laman. Isang linggo lang, wala na naman laman. Kaya ang bayad sa Bombay, 2 months. So, between that, talagang ingitaw ng nanay ko. Ganun kami. Kaya lumaki kami, lang talaga, kumbaga hindi yung kung ano yung gusto namin, hindi ganun siya. So, kanya-kanyang diskarte lang din. So, nag-college ako, scholar. So, sa PLM ako nag-aral, ang tasan ng Sud Manila. Sabi ko nga, kung hindi ako nakapasa ng PLM, baka hindi ako nag-college. Kasi wala talaga kami pantustos. So, yun, siguro plano ng Panginoon yun, na makapag-college ako, para makarating ako rito, para makausap ko kayo. Kasi lahat sa akin, parang ngayon, is plano ng Panginoon yan. So, plano ng Panginoon. So, ito, nagtatrabaho na ako niyan. So, ito yung pagka-graduate, nakapagtrabaho, diyan ko na-meet si Tita Ellen. No? Sa trabaho rin, magkasama kami sa trabaho. So, yung time na yun, nagpapa-switch siya sa akin, nagpapa-one-step. Ha? Hindi kasi sa reception siya. Sa reception siya ng aming company. So, dandaan, tapyot. Ayan. So, ayan, yung time din na yan, nakapagtrabaho, kumita, nakaranas magkaroon ng sariling pera. Ayan. Ayan, yung isang picture dyan, nag-ano rin ako, kuha yan sa Mindanao. So, sumapi rin ako sa Abu Sayyaf. Joke lang. Kasi yung isang site doon, ang nagbabantay mga MNLF, ex-MNLF. So, na-reintegrate sila sa government. Binigyan sila ng trabaho. So, security. Kaya maraming baril. Kasi yung time na yan, magulo. Puso pa ang Abu Sayyaf talaga. So, ayan, nagka-picture na. So, dyan ko rin naranasan yung, kung paano ako unang pinoporma ng kalaban, ng debit. No, kasi dyan namulat yung mata ko sa realization ng mga tukso. No? Kasi syempre, nasa telecom ka, kasama mo dyan, puro lalaki. So, mga engineers din na matatanda nabati ka na rin na gumawa na, sabihin na natin, vices. No? Babae, alak,
Yun. Tuwing matatapos sa aming installation sa gabi, hindi pwedeng hindi inom. No? Tapos, ano pa, ayaw pa nila nung ano lang, gusto nila, yung beer house talaga. Yung mga babae, ganyan. So, na-expose ako sa ganon, na, syempre, kung ikaw ay, bagong bata pa, so, excited ka, di ba? No? So, napakaranas sa mga ganung bagay. So, yan, dyan unang pumapasok yung kalaban, no? Sa mga ganon. Kahit po siguro kayo, baka nagkakamulat tayo, ganun ang nangyayari sa atin. Kasi nung bata tayo, syempre, nung nag-aaral ka, sa studies mo, diretso ka lang dito. So, ayan. Ayan, tapos yung isang picture, ayan, dito na yan, sa Saudi na yan. Tapos yan, nung ako'y mapunta ng Saudi, ayan na, dyan na talaga, kumaga, kasi solo ka na eh. Ikaw na lang mag-isa, ano pa yan, di pa naman kami kasal ni, kita eh, budget, single pa ako niya. Pero mag-ano na kami, boyfriend, girlfriend pa. Parang LDR pa, long distance. So, ayan, naging buhay ko noon dito sa Saudi, 2005. So, sino pa sa inyo yung dumating ng ganyong year, 2005? Or less than 2010? Kumahan, 1980s to dumating dito eh. 2000 naman. Less than 2010 kasi, mahigpit pa talaga. Pero, ang Pilipino talagang magaling eh. Lalo na sa kalokohan. Nakakagawa ng ganyan. So, may mga chemist dyan, nagtitimpla-timpla, di ba dito? No? So, nakakagawa ng paraan. Although, delikado, Pilipino, bisyo, kung gustuhin niya, kasi bisyo, di ba? Yung nagdadrive sa kanya eh, yung kanyang desire. So, ayan, gabi-gabi, tuwing may birthday, kahit na walang birthday, nilalagyan ng question eh. Para magkaroon ng inuman. So, ayan, parang kumbaga yung aking mga unang taon sa Saudi, yan ang aking naging buhay. No? Ayan, inom, tapos luho, kasi first time ka, malaki sweldo mo. Kasi di ba, lumaki na ako sa hirap. Yung mga gusto kong bilhin dati, bili. Kahit yung sweldo ko, hindi naman ganun kalaki. Bili. Kaya, nagkaroon ako yung mga laptops. Yung laptops ko, every magbabakasyon ako, may dala akong bagong laptop. Ganyan, sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak, sa sapatos. Basta maisip mo na gusto mong bili. Kasi may pera ka eh. Kaya lang, to the point na kahit pa hindi na kaya ng sweldo mo, no? Kahit hindi na kaya ng sweldo mo, bili ka pa rin. Kasi may credit card. Di ba? Yung credit card. Sa akin, yung credit card parang isang temptation yan eh. Na ginagamit din ng debit eh. Para tayo pero hindi naman masama yun. Nasa tamang paggamit yun. Ang problema ako, yung sarili ko, hindi ako sa pera ba, nung time na yun. So, ayan, ganun ang nangyari. Hanggang ma-exit ako ng Saudi Arabia, 2015. Dahil sa Saudization. So, 10 years yun. Kasi government kami yun eh. I-implement na talaga nila. Kung pag-exit ko, may ESP tayo, di ba, pinatanggap? Yung Severance. Yung aming ESP, napunta lang sa credit card, pambayad. Hindi ka na makaka-exit kung may utang ka, di ba, sa banko. So, para napunta lang to. Nang naiuwi ko lang, less than 100,000 pesos. No? Nung ako'y na-exit. So, nung ma-exit ako, syempre, walang trabaho. Hindi mo alam paano mong pagkakasyahin yung pera na yun. No? So, ayun, ganun yung nangyari sa akin. Sa kagandang loob ng Panginoon, na-exit ako, wala akong idea kung makakabalik ako. Yun ang sa akin. Wala akong idea kung makakabalik ako. So, ginawa ko, nag-apply ako sa Pilipinas. Okay naman, may nakita akong trabaho, mag-umpisa na sana ako. Bigla namang, tinawagan ako dito sa Saudi, kasi parang may pinasahan na rin ako rito. So habang nandun, nag-workout naman, kinontak nila ako na makakabalik daw ako kasi may ayaw. So, plano din siguro yun ng Panginoon
plano rin niya na makabalik ako rito. So, yun talaga ang nangyari, no? Kung babalik tanaw ka, parang lahat ng nangyayari talaga sa buhay natin. Hindi siya, ano lang, ano yan? Hindi siya, yung, ano lang ba? Coincidence. May purpose talaga, lahat ng nangyayari. So, nakabalik ako, sa madalit salita. Ayun, pagbalik namin, 2014, ayan, na-invite kami sa CFP. No? Yun yung ano, kasal na kami sa civil. Hindi tayo. So, hindi, nauna ako. Tapos, kinuha ko siya after several months. Pagbalik, inaabangan na kami sa CFP. So, yan yung aming first, ito yung aming batch nung kami graduate. Ilang kami, ano yata kami? Anim. Bali 5, kasama yung house of leader pang-anim. So, yun kami, nung graduate. Then after ilang taon, kasi nag-CLP kami, hindi pa kami kasal sa simbahan. So after 4 years, yan, aming church wedding sa Pilipinas. So, yung aming church wedding, isa pang ano dyan, hindi namin talaga pinlano. Kumbaga, parang ano lang, from nowhere lang, bigla kami naisip na magpakasal na kami sa simbahan, itong bakasyon na to pa. Hindi yung mahabang planning. Kumbaga, maiksi lang yung plano na magbakasyon, tapos nag-inquire kami, parang 3 months lang yun, makaisip kami ni Tita. So, kinontak niya yung kapatid niya para mag-ayos ng ano dun sa Pilipinas, maghanap ng caterer, simbahan. Tapos dito kami nag-pre-K na. So, may pre-K na dito sa Saudi. So, in-honor naman sa kabutihang paalag ba, in-honor yung pre-K na. Kasi may mga simbahan sa Pilipinas, hindi in-honor yung pre-K na dito. Gusto nila sa simbahan, dun sa kanilang parish mag-pre-K na. So, kung mayroon pa sa atin na hindi pa kasal sa church, ganun gawin nyo, mag-inquire muna kayo doon sa simbahan na magpapakasali sa Pilipinas kung i-honor nyo rin pre-K na dito bago kayo mag-pre-K na dito. Kung hindi man, doon na kayo mag-pre-K na sa church. So, yung pre-K na rito, medyo mahaba. 5 sessions yun. Yung pre-K na. So, pero via Zoom naman yun. Ibig sabihin, 5 sessions, 5 meetings din yun. 5 weeks. So, ayan. So, kung makapansin nyo, unti-unti yung puno, no? Ito na, hindi ko rin napansin itong puno na to. Yung puno ba? Unti-unti, nagkakaroon, no? Parang kung babalikan mo nung una, ayan, ano pala siya, sumisibol, no? Parang gano'n. Tapos yan, tapos nagkaroon ng dahon, kapag ikaw ay nakakaedad. Kaya lang, kung ikaw ay malulong ba sa kasalanan, nakalimutan mo, may purpose ka talaga, na wither siya, no? Ayan, yung mga tao, parang nalalanta. So, yan, yung CLP, parang nabuhay ulit, parang dinili ka ng Panginoon, no? Parang binigay niya yung community na to para sa'yo ng asawa mo. Ayan, kaya nung kami ginasal, ano na siya ulit, nag-bloom na siya. No? So, ang kagandahan niyan is nagkaroon siya ng bunga. No? Maraming bunga ang puno ng aming buhay. Ni Tita. So, ayan. So, yan. Ito yung sinasabi ko na lahat ng nangyayari sa buhay natin is may purpose. No? Pagka may pagkakataon na ikaw ay nire-remind ni God, ang gagawin mo lang is to respond positive. So, siguro, yun ang nagawa namin is nag-respond kami positive. Kaya, ito yung bunga. So, yan, first, namin is naging PC Parent Coordinator kami ng Kids for Christ. So, parang may mga bata, mga 4 years old pataas. So, meron din silang parang ganito, na tinuturuan natin sila ng mamuhay bilang bata na kalulugod sa Diyos, diba? Na may pagkilala sa Diyos. No? Yun yung kagandahan sa CFC. Tapos YFC, yung mga youth na yan, mga teenager na yan. So, sinusundan natin sila. So, naging parent coordinator din kami ron. Hanggang magkaroon kami ng sarili naming household,
Ayan. Tapos unit. Ayan. Tapos yan. Kami ni Tita, may devotion kami. Bago pa man kami mapunta ng Saudi, lalo sa Tita, devoted na siya ni Mama Mary. So alam niyo yung Black Rosary, kasi sila alam mo sa FNOL. So yung dinadala natin si Mama Mary sa mga bahay. Tapos sa next week, lilipat naman siya. Di ba, Tita? Opo. Ayun. So ako lumaki rin ako sa ganon. Namulat ako kasi sa Tondo, kahit sabihin mo na medyo ano siya, pero ang mga tao dyan, ang faith yan malalabi. Kaya lang medyo hindi lang nasa lugar. Pero malalim ang faith ng mga tao. So, ang Black Rosary dyan, para every barangay meron. So, nadala namin dito. So, naglilibot din po kami rito ng mga every Saturday yun. Pero syempre, ingat din. Alam mo muna, yung dadala mo talagang Catholic. Mamaya, tinatrap ka na. Kung pala M, di ba? So, ingat din. Saka kakilala rin siya nung mga kakilala mo. So, ganun po siya. So, yan, naging nagsaserve kami sa parish bilang lector and commentator. Isa na kami sa po yung nag-read. Yun, nagsaserve po kami Tita. Then, recently, ito po yung bagong binigay sa amin ni God na purpose to become catechist. So, kung dati kami po yung pinipre-K na dito sa Saudi, kami na po yung nagpipre-K na Tita. So, parang imagine mo, no? Yung ganitong sitwasyon, kita po ba? Pero biro mo, itsura ko po yan. Pag-pre-K na ka ba? Parang kung titignan mo ako sa panahon na yan, parang i-judge mo agad ako eh. Ayaw mo ba? Maniniwala. Parang hindi ka maniniwala, di ba po? Mga nakahubod na. Di ba? Kasi ganyan pagka sobrang kasing ka na, nawawala ka na sa sarili mo. Di ba? Nawawala ka na ng tamang decision ba? Di ba? Kaya yung nangyayari sa inyo. Mayroon pa nga po niyan, nag-umpisa kami ng mga alas 5 pagkagaling sa trabaho. Natatapos po kami, pagbukang liwayway na. Yung pasikat ng araw. Tapos talagang gapang na. Yung sumusuka ka na ba ng akbo? Yung sinusuka mo mapait na. Di ba nangyari po sa atin yung gano'n? So, ayan, walang pumibigil sa'yo eh. Kasi akala mo okay lang yung gano'n. Yeah. So, ayan, makikita mo yung kung paano nag-work si God sa buhay ko namin, Tita, dahil po sa buhay ko. Na hindi ko rin harap ako sa inyong ganito, mag-share ng ating kadalasan. Yeah. So, lahat po yan nangyari dahil sa topic natin ngayon, yung repentance and faith. So, nangyari yan dahil sa positive na pagtulog po ng tao sa pangyayari ng God, doon sa pagbabalik loob. Kasi hindi naman mangyayari yan kung hindi ka rin naman ikilos, kung hindi ka tutugon, di ba? Kahit anong topic sa'yo ni God, kung talagang matigas ang puso mo o yung mind mo is nandun pa talaga sa ginagawa mo na earthly things, mahirapan ka eh. Mahirapan ka. So kaya makikita natin, ano ba yung nagdadrive sa tao para umungo sa Panginoon. So, lahat natin ang repentance. So ano daw po ba yung repentance? What is repentance? So, sa Tagalog, ano po ba yung repentance? Sisisi, no? Tama po, pagbabalik po. Di ba po? Kumbaga, pagbabagong buhay. Parang gano'n. So, ang sabi, ang repentance daw nanggaling sa salitang metanoia. Greek word siya. Kumbaga, di ba ang mga early Bibles kasi, it was translated early to Greek. So, metanoia ang term. So, ibig sabihin niya, the journey of changing one's mind, heart, self, or way of life. Parang siya, yun nga, pagbabago ba ng buhay ng tao. So, hindi siya isang iglap na. It is a journey. It is a journey. Kahit po ako ngayon, it is a journey pa rin po para sa akin. Hindi ko sasabihin na pag namatay ako ngayon, diretso ko sa lang. Wala namang nagsabi ng gano'n dito. Kahit ang mga saints,
hindi po nila alam na sila magiging saved. No? So, it is a journey. It is a journey. And every journey starts with first steps. Di ba? Hindi ka naman makakabiyahe kung hindi ka gagalaw talaga. Nasa sa atin pa rin talaga yung repentance. So, repentance means first, change of direction. No? Yung pagbabagong direction na ating buhay. No? Kasi minsan darating sa punto ka na parang may okay ang buhay mo, okay siya, maganda sweldo, nakakapag-provide ka sa mga anak mo, sa extended family mo, wala namang problema. So parang sasabihin mo, ba't ko babaguhin? Anong babaguhin ko? No? Parang gano'n. So minsan may parang may umaano sa isip mo na madalas hindi natin napapansin o hindi natin pinapansin. So, repentance is a change of direction, not just a simple confession of wrongdoing. So, hindi lang yung nag-confess ka, na pumunta ka sa pare at nagkumpisal ka, hindi lang gano'n, ano siya, dapat nandun yung buo yung kalooban mo. Kaya sinasabi nga na simbahan, ang repentance, nag-i-start siya hindi sa pangungumpisal. Nag-i-start ang repentance dapat bago ka mungumpisal. Kasi nandun na yung buo na yung loob mo nawarap sa Diyos na mag-bumi ng tawa. Buo na siya. So doon siya nag-i-start ang repentance. Yung decision mo na mangumpisal o baguhin yung sarili mo. So it is a change of direction. Okay? And asking for forgiveness. So kapag nakapag-decide ka na gusto mong baguhin, so you should ask for forgiveness. Paano yun? So sa ating pananampalatayang Katoliko, meron tayong mga sacraments. Mga sakramento na iniwan ng Panginoon na makakatulong sa atin para, kasi alam ng ni God na vulnerable tayo. Alam ni God na sa journey ng buhay natin, madalas magkakamali tayo. So binigyan niya tayo ng mga sakramento para maramdaman natin yung grasya mula sa Kanya. Yun yung mga ano ba yung yung mga sacraments? 7 sacraments. Unang-una yung sacrament of initiation. Initiation, ibig sabihin yung initiation, parang fraternity. Ni-initiate ka kung paano ka unang papasok sa Catholicism. So nandiyan ang baptism. Diba? Susunod sa baptism, kumpil. So bago kumpil, Holy Communion. No, yung first communion natin, di ba po? Tapos kumpil. So yun yung initiation. No? Tapos yung apat, una dyan, matrimony. Siyempre pag lumalaki ka na, kakasal ka na. Matrimony. Then, ano po yung susunod? Sacrament of Reconciliation. So ito yun, yung pangungumpisan. Diba? Tapos, Holy Orders, kung gusto mo, kung ayaw mo naman magpamilya, magpapari ka o magmamadre, yung Holy Orders. Then, pang-pito is Sacrament of Anointing of the Sick. Yung pag nandun na tayo sa punto ng buhay natin na mamamaalam na tayo, so, nandun, ianin ka ng oil. So, yun yung sakramento. So, yung isa sa mahalagang sakramento dyan na nagagamit natin is Sacrament of Reconciliation. No, ito yung pagbabalik loob sa Panginoon. So ito yung para sa akin ito yung isang napakagandang sakramento na iniwan ni Jesus Christ bago siya bumalik sa langit. Kasi ito yung nagagamit natin para kumaga patay na, para bang first aid, parang gano'n. Paano natin pagagalingin yung pag nadadapa tayo? Ito yung binigay ni God sa atin. Itong sakramento na to. So, kumbaga sa mga religion ngayon, sa masasabi ko, ang Catholicism lang ang mayroong sakramento na iniwan kumbaga, yung sakramento na yun, kinikilala natin na iniwan ni Jesus Christ para magamit ng bawat isa sa atin. Hindi naman siya mapagmahal na ama, di ba, sa top 1, God's love, unconditional love. Hindi naman siya ama na pababayaan lang yung mga anak niya para pag nadapa, wala nang gagawin. So it is a way for us to reconcile with Him. No? Kasi alam niya na tayo ay mahina. Alam niya, from time to time, minsan nga, pagka nagko-confess ka, paglabas mo pa lang ng confession room,
May kukuhin kasalanan ka agad eh. Kung kinumpes mo, bumalik na naman. No? Paulit-ulit, paulit-ulit. Pero ang pagmamahal ni God, unlimited. So yung ating kasalanan, napakaliit lang yan kung ikukumpara mo sa pagmamahal ng Panginoon. So nasa atin lang talaga. Nasa atin lang talaga. No, nasa atin lang. So asking for forgiveness is availing of the sacrament of reconciliation. So there are specific sins. No, may mga kasalanan na we need to renounce. No, mayroong serious sins or mortal sins. No? Mayroong mga venial sins, yung mga kasalanan na sinabi nga St. Paul, yung mga kasalanan na nakamamatay at hindi nakamamatay. So nung sinabi niyang kasalanan na nakamamatay, yun yung mortal sin. Which is kung hindi mo na ikumpisal, ang pag ito'y pumanaw, diretso ka sa impyerno. May venial sins naman na kumbaga minor sins siya, minor sins. Na yung venial sins, tuwing tayo nagsisimba, siya pinapatawad ng Panginoon. Kasi sa simba, sa misa, di ba sa umpisa ng misa, may act of contrition. So kasabay natin ang pare at pinapatawad yun ng Panginoon to the priest. No, yun yung venial sins. Pero mortal sins, yun yung kasalanan na kailangan mong umpisan. Kasama na yung venial sins, siyempre, nandun ka na rin. Kasama mo na rin siya. Pero tuwing tayo magsisimba, yung venial sins natin, nalilinis yun, God. Nalilinis yun. So, yun yung isang importansya ng sakramento ng Holy Eucharist. Okay, ano ba yung mga serious sins? So, among the serious sins are involvement in cults. Meron ba po ba sa inyo na mga kultura po ito? So, Freemasonry and New Age, yung mga po nagpa-practice ng pagkukulang, o yung mga albularyo, o yung mga nanguhula. So, yun po yun. Fortune telling, yun nga. Sciences. Sciences yung, kasi di ba meron sa atin yung gusto mo makausap ang nanay mo na pumanaw na may pupuntahan ng tao. May ginagawa siya para yung kaluluwa ng nanay mo, kausap mo. So yun yung sciences. Isa din po dyan yung Ouija board, alam po niyo. Ang tawag doon? Yung ano yan? Spirit of the glass. Yun. This form of sciences mo, na tinatawag mo yung spirito. No? Na di umano espiritu ng mahal sa buhay. No? Kasi nasabi kong di umano, kasi ang totoo, hindi naman talaga espiritu yun ng mahal sa buhay. No? Kasi sa ating Catholic faith, naniniwala tayo, pag tayo po'y namatay, on that particular split second, i-judge ka ng Panginoon. Yung kaluluwa mo, i-judge ka niya. It's either you go to heaven, you go to hell, or purgatory. Yun po yung katotohanan. Kaya wala akong kaluluwa na pag-alagala na meron pa raw mission, o may nakalimutan pang gawin sa buhay, o may nakalimutan ituro sa anak na anak, yung kayamanan natin na iwan po sa ganito. So hindi totoo siya. O kaya may nagpaparamdam na hindi rin natatahimik. So hindi po totoo lahat yun. Hindi po yun espiritu ng tao. Yun po ay evil. Devil po yun. Spirit po yun ng demonyo na kinokopya. Halimbawa, nakita mo, halimbawa, kamamatay lang ng tatay mo. Tapos, lamay. Madalas sa lamay. Parang may nakita ka sa kusina. Parang ako, nung namatay po ang tatay ko, telepono kami nun eh. Nag-ring. Nakapuro siya sa bahay namin. Nag-ring. Pagtangat ko, garble siya. Tapos, pero sa garble na yun, may maririnig kang boses. Ang sa akin, ang dating boses ng tatay ko. Parehong kapareho ng boses ng tatay ko. Pero nakapaloob siya din sa di ba, pag yung telepono ko, di ba? Minsan gano'n eh, pag yung connection. Gano'n siya. Natakot ako, binaba ko agad. Tapos kinuwento ko sa mga sa nanay ko, kwentang nanay ko, no? Yun nga, syempre, naniwala sila. Ano, minandas ng tatay mo, ganyan. So, yun, ito lang, kami nagkakatikisin na, doon po na linawan, may mga bagay na gano'n, hindi dapat tayo agad naniniwala. Kasi ang devil is mapanlin lang.
Guguluhin ka niya eh. Yung paniniwala mo, kung mahina na yung pananampalataya mo, lalo ko pa niya pahihinain. Sa pamagitan ng mga ganon. Magpapakita minsan, anniversary ng pagkamatayan ng magulang mo, tapos parang nakita mo siya na nagsalita pa sa'yo, so huwag ka agad maniniwala. No? It is the devil's work, madalas. Kasi meron din pagkakataon na yung mga kaluluwa is pinapayagan ng Panginoon na magparamdam. Pero ang turo ng Simbahang Katolika, ano siya, a matter of seconds lang siya. At hindi sila, bawal sila magsalita. Yung magsabi sa inyo, sa atin, bawal sila. Yung paramdam lang, pakita lang, tapos parang ano lang ba, maligbata. Madalas sila sa panaginip, pumapasok. Yun, parang pinapayagan sila ni God, dahil nasa purgatory, na magparamdam sa'yo na manghingi ng dasal. No, yun yung purpose nila. Pero other than that, wala. Yung sinasabi, tuturo yung kayamanan ng pamilya, na gano'n, walang gano'n. Ang sole purpose is manghingi ng dasal. No, so kaya kung makakapanaginip ka rin ng mahal sa buhay, na pagdasal nyo na lang. Kasi usually ganun eh. Nangingi sila ng dasal. So, yun yung sa senses. So, sexual wrongdoing, sexual intercourse outside marriage. No, madami sa atin ginawa to. Pag boyfriend, girlfriend, nag-premarital sex na. No? Which is wrong. So, dapat bago kayo ikasal, kasama yung sa i-confess nyo. Kasi di ba, bago tayo kasal, may confession. Pag sa church wedding, may confession siya. Usually, dapat yun, oras lang eh. Para talagang paghaharap kayo sa Panginoon, malinis kayo dalawa. So, kasama yun, huwag nyo makakalimutan yun. Kung nagawa nyo yun. Okay? So, adultery, yun know, ang ano niya, di ba po? Active homosexuality. Yung homosexuals, yung homosexual, as a person, wala siyang problema eh. Ewan mo ba, bakit nagiging problema sa mga homosexual? Wala ka namang problema. Ginawa ka ni God na lalaki, medyo malambot, pero lalaki ka. Babae ka, medyo tigasin, pero di ba, babae ka. Bakit ang tao, ginagawan siya ng ibang kahulugan? No? Yung act of homosexuality, yung relasyon sa kapwa lalaki, kapwa ba, yun yung kasalanan. Pero yung tao mismo, hindi yun. Kasi gawa ni God yan eh. Wala siyang pagkakamali na ginawa ka ng lalaki pero medyo malambot ka, hindi pagkakamali yun. So dapat naiintindihan ng tao na nangyayari yun, it is a way na paraan ng Diyos para makapunta ka sa langit. Bakit? Para makapunta ka sa langit. Bakit? Kasi para sa'yo, yan ang dinisenyo ni God, yan ang plano niya sa'yo, through chastity. Kasi kung ang inclination mo is, lalaki, inclination mo is kapwa lalaki, so yung pagtitiis mo na huwag pumatok sa kapwa mo lalaki, it is a grace. It is a form of grace na para sa'yo yun. Kasi individually tayo, may kanya-kanya tayong paraan kung paano tayo through holiness, kung paano tayo piniprepare ni God para makasama sa langit. Sa mga homosexual, that is the way of God para sa kanila. Yun ang dapat nila ma-realize na hindi siya pagkakamali. Tool yun na magagamit nila kung talaga may isip nila na mapalagit sila sa Diyos. Through chastity. Kung ayaw mo ng lalaki, di huwag kang makipagrelasyon. Igugol mo yung sarili mo sa Panginoon. Di ba? Pwede kang sumama sa seminaryo. O kung ayaw mo magpare, maglingkod ka sa lay people. Magletong ka o mag-lay minister ka. So that is a form. No, yun yung sinasabi ko na sa tingin mong problema, pero baliktarin mo, magagamit mo siya as a tool, as a way, para mapalapit sa Panginoon. So yun yung sa problema sa homosexuality. Serious Christ, murder, alam naman natin kung ano yan, rape, drunkenness, ito yung kasalanan ko, no? Kasi not just drinking per se, kasi ang Panginoon, wala namang problema yung Panginoon. Kasi di ba, anong unang himala na ginawa ni Jesus Christ? He turned water into wine. No, sabi nga, natatawa ako, isang dito sa Saudi,
isang justification ng mga manginginom dito yung gumagawa ng mga sabihin. Bakit si Jesus Christ gumawa pa nga ng alak? No? Kasalanan ba yan? Si Jesus Christ din, gumawa pa ng alak. No? Parang yung justification nila sa ginagawa. Kasi yung alak, ano yan eh, biyaya rin yan ni God. Ano sabi ni St. Paul sa scriptures? Uminom ka rin, sabi niya kay Timothy. Timothy is yung kanyang, parang ano niya, tagasunod niya. Tinentrain niya para maging disciple din. Sabi niya kay Timothy, uminom ka rin naman ng alak. Maganda yan sa sikmura. So, moderation. Moderation, di ba? Hindi sobra. No? Kasi lahat naman ng biyaya, lahat naman ng vices, intrinsically, hindi siya masama. Pera. Masama bang pera? Hindi masama ang pera. It's a blessing. It's a grace from God. Ang problema, yung kasakiman mo sa pera. No? Parang sa buhay mo, yun na yung purpose mo eh. Parang ako, nung nagpunta rito sa Saudi, sinabi ko sa sarili ko, mag-iipon lang ako. 3 years maximum. Uwi na ako. Iipon ako. No? Wala sa plano ko si God. Basta magtrabaho na. Pinagtatawanan ko nga yung kasama ko sa trabaho na member ng LOM. Sabi ko, ito, ano siya eh, pagpupunta sa trabaho, laging kuya, lagi natutulog. Kasi kinagabihan, mayroon silang gawain sa LOM. Hindi ko masyadong yung gawain sa LOM. Pero ganun siya everyday. Tapos lalo pag kasi nung time na yun, Saturday pa yung unang work day. Work day po yun. Webes, Viernes, weekend. So Saturday, talagang ano siya, hindi mo mapapakinabangan sa opisina. Kasi weekend nila, dami nila activity. Sabi ko, itong taon na to, hindi naman tayo nagpunta sa Saudi para sa mga ganyan. Nag-Saudi ka para sa trabaho eh. Yun ang katuwiran ko noon. Oh, ang ginawa ni God, parang binatukan ako, ngayon nandito ka. Diba? Parang naman ang ginawa ni God sa'yo. Diba? So, yung purpose natin, kumbaga, yung ating kaanoan basta na kumita, na ma-improve yung sarili natin, parang ginagamit din yun ng devil eh, para ilayo ka doon sa sole purpose mo kung bakit ka nasa mundo. Wala masama sa pangarap, lalo yung may pamilya, may mga anak. Siyempre, para sa kinabukasan ng anak mo yun. Kaya lang, we have to prioritize things. No? Isipin natin na hindi lang trabaho ang mahalaga sa mundo. Ang mahalaga lalo na sa buhay mo. Hindi lang trabaho. Kinreate ka ni God, hindi lang para magtrabaho, hindi lang para magyumaman, hindi lang para pag-aralan ng anak mo, hindi lang para magkaroon ng sariling bahay, hindi lang para magkaroon ng sasakyan. Kinreate ka, napakabago naman kung yun lang ang purpose ni God, di ba? Kung bakit ka kinreate. So mayroong higher purpose. Yun yung dapat nating ma-realize. No? Yun yung nung time sa akin, wala. Wala, zero. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung mga bagay na yun. Kaya sabi ko, 3 years na ako sa Saudi. So ngayon, 21 years na ako. Grabe no? 21 years na ako sa Saudi, marami pa rin. So, ayun. 21 years, pero, masasabi ko, nagkaroon ng purpose. Higher purpose. No? Ngayon, wala na sa, kumbaga, kung bago ako ng Saudi, ang purpose ko is kumita, ngayon, naiba na. Naiba na yung mindset ko. Kasi bakit? Yung aking mga pinangarap nung panahon na yon bago ako mag-Saudi, pinoprovide na ni God. Hindi naman siya nawala eh. Nandun siya, pinigay niya. Pero yung aking pagka-busy, wala na doon. Nasa ibang pagsuserve na ang aking oras. Siya nang bahala, di ba nga sabi, ang sumusunod sa Panginoon, the scriptures, nung kanyang hinayo yung kanyang mga disciples, ang pinadala sa kanila, wala, di ba? Yung Great Commission, yung scripture, the Great Commission, pinadala niya lahat ng kanyang mga alagad. No? So, sabi niya, magdala kayo ng wala. Magdadalhin nyo lang yung baston, yun lang. Magdalhin nyo. Pero huwag kayo magdadala ng pagkain o ano man. Kasi siyang bahala sa'yo. Sumunod ka lang, akong bahala sa'yo. So, yun ngayon, yun yung napapatunayan ko. So, yun yung napapatunayan ko sa sarili ko.
So, si God yung nagbigay ng mga pangarap ko sa buhay. No? Ayun, meron kami sarili ng bahay, ni tita. No? Hindi lang isa, dalawang pa binigay niya. Dalawang bahay at lupa pa. Pero hindi namin yung hiningi sa kanya. Hindi namin hiningi sa kanya. Ngayon, wala pa kaming anak. Pero ilan na rin yung napatapos namin. Mga pamangkin niya, kapatid ko, pamangkin ko. So, ilan na yung nagka-college, tapos yung iba nagtatrabaho. Sasakyan. So, meron na rin kami sasakyan. So, mga bagay na yun, minor things yun eh. Ngayon, nare-realize ko, kapag nag-oo ka lang kay God, siya magbibigay sa iyo eh. Hindi mo na siya kailangan problemahin. Hindi mo na siya kailangan problemahin. So, ngayon, eto na lang. So, kumbaga yung mga fears mo na mawalan ka ng trabaho tulad ngayon, actually si Tito Manny, ano yan, kasama ko yun sa company. Isang company namin. So, ito recently, halos 3 months ba? Wala kami sweldo. Nakikama ko nga ngayon, magti 3 months na, hindi pa na rin. Pero hindi ako, walang worry sa akin. Kasi alam ko, kapag may purpose si God sa'yo, siya ang bahala sa'yo. Ang alam mo lang is sumunod lang. Walang worry sa akin. Kasi yun nga, di ba sa kwento ko nung una, na-exit ako na-exit ako 2015. So hindi ko alam na makakabalik ako dito. Umexit ako, wala akong ano naman kung saan ako lilipat. After ilang 5 months ata, o 4 months, nakabalik ulit ako. So, ano yan, sinikreto ko sa mga ka-household ko. Nag-household sila, bigla na lang ako lumitaw. May kakuntsaba ko yung ka-household natin. Nag-household sila. Iba na yung leader namin. Naiyak sila lahat. Kasi pinag-pray nila ako eh. Kami inikita ng makapatid. Yun ang kagandahan sa community. Hindi mo lang sinasarili. Yung power of prayer, doon mo mapapatuloy sa community. Na kung dati, sarili mo lang, ngayon maraming nag-pray para sa iyo. So, naiyak sila lahat. Kasi na-surprise sila eh, na bumalik ako. Hindi ako nagsabi. Ano makakabalik. Then, pangatlo is total surrender. So, repentance is total surrender. Breaking away from running our own lives. Yun yung sinasabi ko, no? Kung sa una, yung ating mga decision sa buhay is ang nagdadrive doon, tayo lang. Tayo lang. Halimbawa, walang ka ng trabaho. Ang pinaka, is mangangamba ka, mag-apply ka sa iba, sa ganyan, kalupit ka na. So, dapat, ang gagawin mo, ito yung repentance mo, total surrender sa Panginoon. Bigay mo na. Kumbaga, siya na yung pag-driving mo sa isang sasakyan, bigay mo na sa kanya yung manabela. Yung dapat yung ating mindset. Kung talagang ang ating pagbabalik loob ay then, dalawang characteristic ng authentic na repentance is honesty. So, kung ikaw ay tunay na nagbabago, dapat mayroon kang honesty. Honest ka sa sarili mo na ang ginagawa mo is mali. So, kaya nga bago ka mag-umpisal, mayroon tinatawag na yung pagsusuri ng konsensya. Hindi lang yung basta, ang misa ngayon, naisip, uy, mag-umpisa na ako. Nakagawa pala ako. Hindi ganon. Ang confession is, kaya di ba sabi ko kanina, dapat ang tunay na repentance na sisimula, yung nakonsensya ka. Hindi yung on the spot lang. Dapat may malalim kang sa sarili mo. May malalim ka na may malalim ka na pagsusuri sa mga ginawa mo kasalanan. No? Kasi ang devil, ano yan eh, kung nandun ka na sa pangungumpisan, ugulo yung isip mo. Imbis na alam mo yung ikungumpisan mo, makakalimutan mo. So dapat days before, nagsusuri ka na eh sa sarili mo. So, dapat honest ka. Kung halimbawa, When you want. okay na pa. Okay na po. One practical example ng honesty sa opisina. Sino ba sa atin yung ginagamit yung resources ng opisina? Diba? Typewriting,
o nag-print something sa opisina para sa ating pansariling gamit, di ba? Maliit na bagay. Para sa atin, hindi kasalanan. Pero kasalanan siya. Di ba? Pero kung nagpaalam ka sa boss mo, walang problema. Di ba? Pinayagan na, okay, bakit mo siya? Sorry. Walang problema. Kaya kung yun ang pinakagawian mo, ano na yun? Kasi nagsisimula sa maliit na bagay eh. Hanggang iba na yung kinukuha mo sa office. Di ba? Or pagiging late. Kasalanan din yun. Kasi kinukuha mo yung para sa trabaho na dapat na binibigay mo sa trabaho. Kinukuha mo. So, yun yung pagiging late. So, yun yung mga ganun bagay. Kaya dapat, bago ka mo umpisa, suriin mo muna yung sarili mo. Kung ano yung mga ginagawa mo na hindi mo ganun. So, honesty and humility. Dapat nandun yung iyong pag-admit sa sarili mo na mahina ka. Na kailangan mo confess yun. Kasi ang humility is pag-amin na mahina tayo. Yun yung isang definition ng humility. Na hindi natin kaya, kailangan natin ang tulong ng iba. Which is sa pagkakataong ito, tulong ng Panginoon. So that is honesty and humility. Admit that that it is a sin. Sin is a sin. And admit that we are weak and we need help. So, yan yung dalawang essential characteristic ng isang authentic repentance. So, ito, mga example daw to. Sino ba sa atin ang nagpa-practice ng artificial birth control? Ano ba ang mga artificial birth control? Pills, condom, mga IUDs, those are artificial, na hindi sa simbahan Katolika ay hindi tama. Hindi tama. So, hindi natin dapat ginagawa. Kasi mayroong mga natural way na tinuturo ng simbahan para tayo ay makontrol natin yung birth, yung pagbubuntis. So, yun yung mga artificial. So, yun yung mga dapat rin natin i-confess. Now, we must be honest enough to admit that it is a sin and resolve to correct the situation. So, bakit ba itong mga way na to hindi tama? Okay. Ano ba ang kondo? Ano ba ang ginagawa ng kondo? Binablock niya, di ba? Pinipigilan niya yung sperm cell na mag-meet do sa egg cell para makabuo ng tao. So, anong ginagawa mo? Pinipigilan mo yung way ng Panginoon. Pinipigilan mo siya. Ang natural way is mag-meet sila. So, kung kalooban ni God na hindi magbubuntis, kahit pag-araw-araw kayo mag-sexual intercourse, hindi siya magbubuntis. Dapat nandun yung pananalig mo sa Panginoon. O kaya naman, kung buntisin si tita, parang sinabi nga mahampangan lang, naubuntis na. Diba? May mga ganun. So, doon papasok yung chastity sa marriage. Fidelity. Doon papasok. Na magpagtitiis na sarili. Kung ayaw ni tita ngayon, hindi wag. Nasa sa'yo yun. Kung sa'yo, parang sasama loob mo nun, kung lalaki ka, sasama loob mo nun. Pero pwede mo yung gamitin as a tool para madagdagan yung holiness. Kasi titisin mo para sa kay tita, naiintindihan mo siya. Hindi ka gagawa na, usually ano ba ginagawa ng lalaki pag gano'n? Hindi napapagbigyan ni tita. Ano ginagawa ng tito? Pupunta sa porn, tapos masturbation. Di ba po? Usually gano'n lang nangyayari. So, nagiging sin. No? Kung tinis mo yun, di ba? Chastity, fidelity, sa inyong mag-asawa, katapatan, hindi mo gagawin yun. Dadamayan mo siya. No? Yun yung isang sinasabi ko na sa atin, tukso ng diablo, pero kung ikaw ay ang Holy Spirit ay nasa iyo, nababaliktad siya. Nagiging way siya para ikaw ay maging holy. Nababaliktad siya yung pangyayari. So another form is we are not properly married. Ayan, yung mga hindi church way. We must be honest enough to admit that it is against the teaching of the church. So katulad ng example namin ni Tita, na kumbisa kami sa CFC, hindi kami church way. Pero yun nga, plano ni God na hindi kami manatili sa gano'n. Which is yun naman talaga ang dapat, lahat ng couple, dapat sumailalim sa sakramento ng kasal. Kaya nga isa siya sa 7 sacraments
na ano siya, hindi siya pwedeng indispensable. Hindi siya pwedeng hindi mo gawin. No? Kung kayo ay gusto nyo magsama, dapat ano nyo sikat sa gitna. Isama nyo siya. So, ito yung mga illicit affairs. No? So, alam naman natin, mali talaga yan. Okay? So, isang magandang reflection ng call to repentance, yung sinabi ni Cardinal Cantalamessa. Si Cardinal Cantalamessa, siya ay tawag sa kanya, preacher to the Pope. Siya yung parang advisors ng mga Pope. No? Nag-serve siya kay Pope St. John Paul II, kay Pope Benedict, hanggang kay Pope Francis. Tapos nag-retire na siya kay Pope Leo. Kasi 90 plus na siya ngayon. So, yun yung kanyang service. No? Nag-preach siya, nag-advise siya sa mga Pope. So, ang bigat ng kanyang... So, ang reflection niya, una, sabi niya raw, sa repentance, Jesus called to repentance, repent and believe. No? So, binigay niya yung verse na to, Mark chapter 1, verse 15, which is yung anchor verse ng talk na to. This is the time of fulfillment, the kingdom of God is at hand, repent and believe in the gospel. So, isang striking dito is, sabi niya, this is the time of fulfillment. No? Ang sabi niya, pagka tinagalog mo yan, parang sinasabi niya, ngayon yung oras na dumating. Kung saan ang kaharian ng Panginoon ay narito na. So, parang ngayon, kahit yung basahin mo bukas, ang dating sa iyo ngayon pa rin. Kahit basahin mo yan next year, ang sasabihin sa iyo ngayon pa rin. No? Di ba, napakagandang verse siya, na parang sinasabi, ang repentance is an urgent call. Kahit anong sa buhay mo, is an urgent call. Kahit yung bata ka lang, o kakabinyag mo pa, ano mo pala, kumpil, o first communion, kasi may, may isip ka na. Aware ka na sa kasalanan. So, pag nabasa mo yan, ang panawagan sa iyo is to repent pa rin. No? So, itong Mark chapter 1, verse 15, ang dating niya sa tao, pangarang buhay. No? Kahit basahin mo yan sa anumang yugto ng buhay mo, sinasabi sa iyo, mag-repent ka na yun. Mag-repent ka na yun. So, yun yung isang sinabi niya, repent and believe sa Panginoon. Okay, pangalawa, becoming like children. Kinuha niya sa Mark chapter 18. So, amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. So, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. So, bakit niya hinahandling tulad tayo sa bata? Ano ba ang ugali ng bata? Di ba ang bata, ano yan, lagi yan nakaasa sa magulang. Di ba? Lagi nakaasa sa magulang. Hindi siya makakakain kung hindi pakakainin ng magulang. Di ba? Hindi niya malalaman ng tama't mali kung hindi dahil sa magulang. No, walang magsasawi sa kanya kung may ginagawa siyang hindi maganda kung hindi dahil sa magulang. So parang gano'n yung gustong sinasabi niya dito. We become like children, which is ang ating tatay ay ang Diyos. No? I-ano natin yung sarili natin sa Diyos na parang bata. Na pagka pinapano tayo o meron tayong mga pagsubok sa buhay, kasi this is a form na discipline din na tayo. Huwag tayong treat natin yan as purification o baka meron tayong ginagawa hindi maganda na kailangan natin utang. At dapat lagi ang ating focus sa atin na may ano bang mangyari, hindi niya tayo pababayaan. No? Parang sinasabi niya, kakain at kakain ka, huwag kang mag-alala. Kung bahala sa'yo. So yan, becoming like children. So total surrender. Pangatlo is true conversion. No? So, ginamit niya yung Revelations chapter 3. Ang sinasabi doon, I know your works. I know that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. So, because you are lukewarm, yung maligam-gam, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Sinasabi lang dito, ayaw ni God nung maligam-gam na pananampalataya. Ayaw niya nung lukewarm. Sabi niya, mas gusto ko pa kung ikaw ay hot or cold. Pero wag lang lukewarm. No, ano ba yung pag-cold? Pag-cold ka. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo down. No? Log mo ka sa iniisip mong problema, yung taong kaya o ano man. Pero ang kaganda
ganun, sa pagka-down mo, mas inclined ka na tumawag sa kanya. Di ba? Di ba ganun tayo, pag may problema, saka lang tayo tumatawag. Usually ganun. Pag pasaya tayo, okay. So, okay lang. Pero pag may problema, napakatindi na ating pagtawag sa Diyos. No? Lalo yung problema sa utang. No? Marami ganyan. O kaya yung problema sa relasyon ng mag-asawa. So, matindi yung pagtawag mo sa Diyos. Kaya sinasabi niya, mas gusto ko ba na ikaw ay call? Kasi mas yung tendency mo na tumawag sa kanya, mas nandun. At lalo naman yung heart. Ibig sabihin, active ka sa kanya. So, nandun ka na sa kanya. So, gustong-gusto niya yun. Ayaw niya nung maligam-gam. Kasi ano ba yung bookmark? Maligam-gam. Yan yung sinatawag natin nasa ano? Comfort zone. No? Na hindi kumbaga, okay lang. Okay lang. Parang yung dati ko na sumerdo ako ng maganda. Kasi usually ako ang naging ko ng pera talaga. So, okay ako. Nagpo-provide ako sa family ko. Na nagkakaroon ako ng mga bagay na pinapangarap ko lang dati. So, maganda yung trabaho ko. Kaya, wala sa ano ko na kailangan ko sila. Kaya nga, pinupulaan ko pa kayong kasama ko sa trabaho na bakit nagaganon. Alam na naman bawal dito sa Saudi. So, yun ang ayaw ni God. Yung mananatili ka sa kung saan ka komportable. Kasi parang doon, medyo matigas ka pag nandun ka sa sitwasyon na. Kasi nga, pinupuno ka ng devil ng maginhawang pakiramdam. Pinupuno ka na. So, yun ang kaya ayaw niya ng Lord. Kaya yung true conversion, dapat, ang nagdadrive sa'yo is yung talagang pagmamahal mo sa Diyos. Yung talagang mag-drive sa'yo. So, repentance, hindi mo magagawa yan. Ang sabi niya, it required faith. Hindi mo siya kayang gawin sa sarili mo lang. So, kasi, example, bakit ka ba manghihingi ng tawad sa isang entity o isang tao na hindi mo naman pinaniniwalaan? Diba? Bakit kayo hihingi ng tawad? So, sabi, dahil papasok yung faith. Dahil papasok yung faith. Okay? So, ano ba yung faith? What is faith? Okay. From the Hebrews chapter 11, ang sabi doon, faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. So faith daw is, okay. It is the realization ng ating mga inaasam sa buhay. No? It is an evidence ng mga bagay na hindi natin nakikita. No? So, example, somewhat practical example, halimbawa, nakarating po ba kayo rito na may binigay sa inyo po na di ba? May binigay sa inyo na link, Google Map? Location. Yes po. So, location. So, itong bahay namin, hindi nyo alam na nandito. Pero may binigay sa inyong link na susundan nyo. Ang ginawa nyo, sinundan nyo yung link. Pero hindi kayo sure na yung bahay namin nandun. Basta naniwala kayo na itong Google Map link na to maghahatid sa inyo sa bahay namin. Paano kung yung sinend para ni Tita mali? Kasi nangyayari yun Minsan na nasisend natin ibang location. So, nandun yung faith. No? That is faith. What drives you is the Google Map, the Google link. At yung paniniwala na yung pag sinunod nyo yun, makakarating kayo sa bahay namin. No? Yung bahay namin is yung what you hope for. Evidence. And ang evidence of things not seen is yung Google link. Yung ebidensya na may bahay doon. Na pag sinunod mo ito, makakarating ka doon sa bahay. No? Yun yung evidence. So yung what you hope for is yung ito, yung bahay namin. So that is faith. Faith is yung sinunod nyo, yung Google. Sinunod nyo. Hindi nyo alam kung tama ba yung mali. Basta sinunod nyo. No? Sa example, pag umuwi tayo sa Pilipinas, hindi naman natin kilala yung piloto. Di ba? Hindi natin kilala. Pero, may faith tayo. Nadadali niya tayo sa,
Pero sa simula, hindi ka sure kung makakarating kayo ng ligtas. Wala nakakapagsabi sa atin. Pero nandun yung faith mo sa piloto na mayahatid ka niya ng maayos sa Pilipinas, sa Manila. Makakalanding kayo. No? Diba? So yun yung how we define faith. No? It is our action. It is our action on things na pinaniniwalaan natin na hindi natin nakikita. No? Hindi natin nakita. So, definition naman ng Catechism of the Catholic Church, this is taken from paragraph 153. Parang inireturan siya kay yung sinabi ni St. Peter noon, St. Peter. Kasi tinanong ni Jesus Christ si St. Peter, sino ba ako sa tingin mo? Sabi ni St. Peter, you are Christ, the Son of the living God. Yan ang sabi ni Peter kay Jesus Christ. So, sabi ni Jesus Christ, yung sinabi mo na yan, hindi yan galing sa'yo. Hindi yan galing sa sarili mong ano. Ang nagsabi sa'yo niyan is the Holy Spirit. Is yung Espiritu. Is my Father who is in heaven. Siya ang nagsabi sa'yo niyan. Kasi nung time na to, yung idea ng Holy Spirit, yung sinabi nito, wala pa. Kasi hindi pa umakyat si Jesus Christ sa langit. So the Holy Spirit is, kumbaga yung the third person of God. Wala pa. So faith is a gift of God, a supernatural virtue infused by Him. So it is a gift. Yung nasabi sa Catechism, it is a gift from God na kung hindi tayo sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon. Pero ang kagandahan yan, in-infuse niya yan sa atin nung tayo sinilang. Kung baka pinanganak tayo na meron ng faith. Kung baby pa tayo meron ng faith. Kaya lang, yung faith na yan, kailangan may mag-drive dyan eh. Kailangan may mag-drive dyan. So, ano ba yun? So, that is the Holy Spirit. Kaya tayo binibinyagan. Kaya ang isang nilalang ay binibinyagan upang yung kanyang faith na in-infuse ni God, kung siya'y sinilang, ay magkaroon ng drive. Yung mayroong mag-drive, mayroong Holy Spirit na magdadrive. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Hindi natin kaya, di ba? Kung wala akong Panginoon, tulad na nangyari sa akin, no? Wala si God sa akin noong mga time na yun. So, wala. Sige lang ako ng sige sa bisyo. Parang isa nga yung sana yung isip ko, parang isa sa naging, kasi, nandito na si Tita nun. Na-operahan ako sa gallstone. Oo, kulay ko doon. Siguro rin, kasi ang lakas ng kaya ko, siyempre, talinong kapulutan. Puro mga chicharon, mga baka, papaitan, bulalo. Yun ang kinakain namin lagi. So, siguro, doon na ganun yung gallstone. So, tinanggal na yung gallbladder ko. Tinanggal na siya. Wala na akong gallbladder na. So, isa yun sa masamang epekto sa katawan. So, yun yung nagdadrive sa atin, faith. So, para siya gumana, kailangan ng magpapanda. That is the Holy Spirit. Kasi faith is a supernatural, sabi nga, supernatural virtue. Hindi yan kaya ng tao. Kasi ang tao is natural. So, we are normal. Natural siya, natural being. So, supernatural, ang magdadrive sa supernatural is not a supernatural virtue. So, faith is a supernatural virtue na ang magdadrive dapat, ano ba sa Tagalog ng supernatural? Basta, supernatural. So, hindi siya normal na bagay na hindi mo kaya sa sarili mo lang. Kung magagawain siya ng Diyos. So, Kamamaha. mga parang Amazing. ano lang, mas mataas na level, no? Na hindi natin kaya. Okay. So, may tinatawag tayong prevenient grace. So, prevenient grace, ito yung biyayang nauuna mula sa Diyos. So, ang kahulugan niya, biyayang binibigay niya bago pa man tayo lumapit o magbalik loob sa Kanya. Kaya sinasabi, repentance, kailangan ng faith. So, yung faith is nanggagaling kay God. So, mayroon siyang paunang biyaya o grasya na binibigay sa atin bago tayo makaisip na magbago. No? That is prevenient grace. So ano ba yun? Halimbawa, gumawa ka ng kasalanan. Tapos, dumating yung time, parang nakukonsensya ka. No? Conviction. No? Parang may nagsasabi sa'yo na mali yung ginawa mo.
Ito na lang. Pinalo natin yung bata, yung anak natin, dahil makulit. Nasobrahan tayo ng palo, nagkasugat. Di ba bilang magulang, after mo maluan, bumaba na yung galit mo, nakakonsensya ka na. Na mali yung ginawa mo. That is prevenient faith. Prevenient grace. Parang mayroong bumubulong sa'yo na mali yung ginawa mo. No? Yun yung paunang biyaya, which is nasa'yo kung ano magiging tugon mo. Hihingi ka ba ng tawag sa nasaktan mo? O bawal yung anak mo, teenager na. Hihingi ka ba ng tawag sa anak mo na teenager? Ibababa mo ba yung sarili mo bilang magulang? O wala lang. Parang isipin mo, kasalanan niya. Ano niya yun? Dapat nangyari sa kanya yun. Dapat niya lang makamtan yung parusa na yun. Walang remorse. Walang pagpapaliwanag bakit mo ginawa yun. So, prevenient grace, yun yung pangunang ginagawa ni God. Anina lang natin yung grace. Yung paunang ginagawa ni God para ka i-steer. Para malaman mo kung ano yung tama, alam mo yung mali. No? And faith is yung gagawin mo. Yung kasunod mo. No? Kung babaguhin mo ba yung sarili mo. O, halimbawa, yun nga, may kinuha kang bagay sa kaibigan mo. So, may nagsabi sa konsensya mo, mali yun. Pero saglit lang, usually ganun eh. Pag may ginagawa tayong kasalanan, ako konsensya rin naman tayo. Kaya lang nasasapawan siya nung desire, dun sa bagay na yun. No? Nasasapawan siya. Pero yung maliit na pagkakataon na yun, na konsensya, yun yung prevenient grace. Na nire-remind ka na mali yan. O, na mali yan. O, ibig sabihin, lumalabas, si God yung unang nag-i-step up. Para ka itama. Si God. So, faith comes from God. No? Yung iyong paniniwala. So, yun yung iyong gagawin. Yun yung mga hakbang na tugon na gagawin mo. Doon sa paunang biyaya na binibigay na sa iyo. So, tulad, yan, yung repentance. So, may mga kasalanan tayo siguro. Ngayon, naiisip na natin kung ano yung mga ginawa natin. Maliit man o malaki. No? So, ano yung tugon natin? So, kung after ituntong na ito, ano yung tugon natin? Diba? Naisip na natin, may ginawa tayong pagkakasala. So, dito, sino po ba yung, natatandaan niyo pa po ba kung kailan kayo huling nag-confess? Kayo po, kailan po kayo huling nag-confess? Yung wedding po ninyo, tama. Kahit kami po ni tita noon, wedding, dati, kayo po, tito, tita. Kayo po, tagal na, hindi na maalala kayo po. Yung wedding. So usually gano'n eh. Pagka tayo, yung iba nga po, ano eh, first communion. Tapos na, hindi na. Wala na. Hindi na nakalimutan na. Kahit sa wedding nila, hindi na po confess. Kasi yung confession, hindi naman sasabihin sa'yo kung paano ka magkakasal. Kung bisa ka na pa. Hindi naman sasabihin yun eh, hindi ka naman tatanungin yun eh. Yung iba, hindi ginagawa yun ng ibang mag-asawa. No? Kasi, wala, hindi ka naman sasawahan kung magkakasal. So, yung iba, first communion, yun yung unat uli. Yun yung unat uli. So, maraming pagkakataon doon sa pagdaanong buhay niya, kinokonsensya siya ng Diyos. Kaya lang, nasasapawan ng desire o ng kasalanan, ng problema, no? Nakasasapawan siya. No? So, dapat maging aware tayo sa gano'n. Okay. Grace, so, faith is a grace from God. So, it is a pure gift from God. So, it is not something that we can earn or acquire by ourselves. Ngayon, pinaliwanag ko kanina. So, faith is belief in the gospel. No? So, meron tayong, kumbaga sa ano, meron kang reference, meron kang proof. No? So, one form is the scriptures. No? Na nandyan na, nasa atin na, binigay naman Panginoon. Okay. Pangatlo is personal act and decision. Kaya yung sinasabi ko, it is your personal decision. So, it is a definite act. No? It is an individual act. Hindi siya gagawin para sa'yo ng asawa mo. Dapat ikaw ang mag-desisyon. No? Kasi magkaiba kayo ng pananagutan sa Diyos. Magkaiba tayo ng pananagutan. Magkaiba tayo. So, it is an urgent, no? Deliberate, indispensable,
No, hindi dapat ito sa walang bahala. And it is a step needed to receive all that God has promised. Okay, repentance and faith are inseparable. So para siya daw, para daw siyang coin. May, yung face niya at yung kabila niya, yung face niya, repentance, at kabila faith, hindi mo siya pwedeng pag-iwalayan. Hindi mo sasabihin na may pananalig ka, may faith ka kay God, kung hindi mo naman binabago yung sarili mo, kung wala kang repentance, di ba? Hindi mo sasabihin na babaguhin ko yung sarili ko, pero wala kang pananalig. So hilaw. Makakumpisal ka man, after nyan, balik ka pa rin sa dati. Kasi wala ka namang pananalig eh. Wala kang pinaniniwalaan na Panginoon na Diyos. Parang nangumpisal ka lang just because sinabi ni Tito, magumpisal tayo. O kaya, ang nag-drive sa iyo is takot. Takot na doon sa kasalanan na yun. So, hindi dapat gano'n. So, repentance and faith are inseparable. Okay? Repentance is the act of turning away from something. No? Yun siya, yung kaya kanina parang U-turn siya. So, you turn away, parang nagbago ka ng direksyon. That is repentance. Faith is the act of turning forward. So, yun yung direksyon na tatahakin mo after mo bagong buhay o magbalik loob. So, hindi naman pwedeng nag-turn away ka, kumbaga sa pagdadrive, nag-U-turn ka, o kaya nagbago ka, naisip mo, magbabago ka ng direksyon, pero hindi mo alam kung saan ka naman pupunta. And ang napuntahan mo is cross-section. So, kailangan mo magbago ng direksyon. Hindi mo alam kung U-turn ka, kakaliwa ka, o kakanan ka. So, faith is the actual direction. So, yun yung tamang direksyon. So, pagka naisip mo na gusto mo nang magbalik loob o magbago, o i-turn yung buhay mo 180 degrees, 180 lang. So, faith is yun yung direksyon na gusto mong tahakin after mo magbago. Okay, repentance empties the hands. So, kumbaga, tinatanggal natin kung ano man yung hindi maganda sa sarili natin. Now, faith fills the hands. So, hindi mapupuno yung isang kamay na napakaraming hawak. No? Kumbaga, kailangan mong bitawan kung ano man yung hawak mo ng mga hindi maganda sa buhay mo. Bago punuin ni God ng forgiveness, ng mercy, at ng pagpapalakas. Okay? Repentance without faith leads to despair. Diba? Ano yung nangyari kay Judas? Naisip niya yung kasalanan niya. Naisip niya, mali yun. Kaya anong ginawa niya? Imbis na baguhin yung sarili niya, humingi ng tawad, nagpakamatay siya. So, repentance without faith leads to despair. No. With faith, it leads to salvation. Yun yung nangyari kay Peter. Nagkasala naman siya kay Jesus di ba? Pinagkanulo niya 3 beses pa nga. Di ba? Yung 3 times na nag-fill out ng 3 times niya rin nireject si Jesus. Pero anong ginawa niya? Binago niya yung sarili niya. No? Nag-repent siya. Di ba? So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Okay? Faith without repentance is superficial. Kumbaga, ano lang siya? Pabalat bunga lang siya. No? Ito yung nangyari kay Simon Magus. Kung alam niyo si Simon Magus, siya yung magician. Nung time nila St. Paul, sila St. Peter. Magician siya nun. Nakakita siya ng mga tao na nagpa-follow kay Jesus sa kanila, sa mga disciple. Gusto niya magpabinyag. Nagpabinyag siya. Tinanggap niya yung pananampalataya. Ang problema, yung purpose niya sa pagpabinyag, mali. Kasi nainganyo siya kasi magician siya Kaya lang yung kanyang magic, fake. Parang tricks lang. So gusto niya magkaroon ng parang kapangyarihan. Nakita niya na nakakapagpagaling yung mga disciple, nakakapagpabago ng patay. Kaya ang purpose niya, kaya siya nagpabinyag para magkaroon din nun. So which is mali. So kaya inano siya ni Peter na mali yung ginawa mo, tinry niya pa ang bilhin. Sabi niya, sige magbabayad ako. Ibigyan niyo na ako ng ganyang kapangyarihan. No, sabi sa kanya ni Peter, sana yung pera mo, yan ang magpahamak sa'yo. So, inano siya ni Peter. So,
Mali. So yun yung faith without repentance. Pero kay Abraham, yun yung faith with, repentance, no? Kasi alam niya, nung tinawag siya ni Jesus Christ na ialay yung anak niya, di ba alam naman natin yung story ni Abraham, nung sinabi ni Jesus, ialay mo sa akin yung anak mo, di ba? Parang patayin mo siya, parang offering, di ba? So sumunod siya dahil kinikilala niya yung kapangyarihan ng Diyos. No, kinikilala niya na ang nagbigay sa anak niya, si God, so ang magbabalik din niya, si God. May kapangyarihan si God na gano'n. So, kilala niya si Jesus, kilala niya si God, kilala niya si God. So, nandun yung kanyang faith, no? Pananalig kay God. So, these are the consequences of repentance and faith. Consequences, pag sinabing consequences, di ba, ano naisip natin? Parang negative, no? Di ba po? Consequences, negative. Pero sa biblical terms, scriptures, ang definition niya is powerful result or outcome. No? Hindi ko lang bakit sa talk na to, ang ginamit is consequences. So, sabi nito, consequences of repentance and faith, meron tayong tinatawag na vertical consequence. So, it's from you, from us, and God. So, that is complete justification and forgiveness. Yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon. So, God no longer counts us as a person with past wrongs against them. So, hindi na bagong nilalang na tayo sa mata ng Panginoon. Okay? Reconciliation and peace. Nakakaramdam tayo ng kapayapaan sa sarili natin. So, every time na magkakonfess ka, ganun yung nararamdaman mo. Diba? Hindi, kumbaga, wag na lang natin sa confession, halimbawa sa sacrament of reconciliation. Yun lang, nagsabi ka ng kasalanan mo kay tita. Si tita nagsabi ng kasalanan mo kay tito, o kaya naman sa kagalit mo, di ba hanggang sa loob? Pagka yung nasasabi mo yung nakikipag-reconcile ka. So, ikakaroon ka ng peace. Adoption into God's family, no? Kasi, mentras na nagkakasala tayo, parang yung relasyon natin kay God bilang tatay niya, bilang tatay natin. Ano yun palabo ng palabo, pawala ng pawala. So kapag tayo nagbabalik loob, nare-renew yung ating pagiging anak ng Panginoon. So nagiging pamilya tayo ng Panginoon. So internal naman, yung sa sarili natin. So the believer's inner life. So it is a new birth, yun yung sabi ko kanina. So, the inner spirit is made alive. Kasi nawawala na yung mga harmful sa kanya eh. So, nagiging bagong nila lang siya. Okay. Parang, kumbaga yung direction, yung priority sa buhay, naiiba na. From dati, ang gusto mo, mga vices. So, ngayon, naiiba na. Nagiging nai-ignore mo na yun. Parang, iba na yung purpose mo sa buhay. Yung holiness, selflessness, no? So, by the way, pag sinasabi ko ba holiness, ano yung nagiging dating sa atin? Parang big word, no? Parang ang hirap gawin. Parang yung pagiging paral sa mga santo lang. Parang napakalabo, no? Napakalabo. Pero ano ba sinabi ni God? Walang holy na makakarating na, walang hindi holy na makakarating sa langit. Yun yung sabi niya sa scriptures. Kaya dapat, pag sinasabing road to holiness, huwag natin pagdudahan yung sarili natin. Kasi yun lang yung way para makarating tayo sa langit. Sino ba yung ayaw makarating sa langit? Di ba lahat naman tayo gusto makarating sa langit, di ba? Paano ko sabihin ni God ngayon na? Okay naman sa atin. Dami sa medyo no? So, yun siya. Kumbaga, pag sinabing holiness, huwag natin pagdudahan yung sarili natin. Kasi that is the only way to be with God in heaven. Kaya huwag natin pagtatawanan na itong tao na to, sabi niya gusto niya rin maging holy. No, parang nahan natin hanggang pero hindi pala dapat. Kasi yun yung only way to be with God. Okay. Sorrow replaced by joy. Ito yung ating mga alalahanin na nagkasala tayo kasi lagi natin yung dinadala eh. Diba? So napapalitan siya ng kagalakan. Transform conscience. Yung ating konsensya, maging malinis.
It brings peace and confidence. Okay? Yung horizontal naman is yung relasyon natin sa kapwa. So, restitution and repair. So, nababalik yung ating relasyon sa kapwa, lalo na doon sa ginawa natin ng kasalanan. No? Example dito, si Zacchaeus, yung tax collector. Yung sumunod siya kay God, kay Jesus Christ, nag-decision siya na sumunod. Ano sabi niya? Ibabalik ko yung 4 na beses yung mga kinuha ko sa tao. Yun yung naging, ano niya, yung resulta ng kanyang repentance niya. So, binalik niya. Kasi nung time na yun, pag tax collector ka, ang image mo hindi maganda eh. Parang corrupt ba? Sa ngayon, no? Parang politician sa ngayon. Parang yan. Yun yung image natin ng mga tax collector. So, a lifestyle of active love. So, nagkakaroon ka ng change of lifestyle. No? So, nag-work sa iyo yung genuine faith. Okay? Nagkakaroon ka ng desire na pagsilbihan yung iba. Diba? Pagsilbihan yung iba. And forgiveness, no, to those who have wronged us. Nagiging madali sa atin yung pagpapatawad. Resilience under trial. So, nagkakaroon ka ng katapagan. No? Lalo na sa mga circumstances na sinusubok ka pa rin na gumawa muli ng kasalanan. So, nagkakaroon ka ng katapagan. So, every time na magko-confess ka, parang ano ka, parang sabihin na natin, palakas ka ng palakas. Hindi mo man napapansin, pero palakas ka ng palakas. At the personal level, isang consequence ng true repentance and profound faith is yung wala yung takot mo sa kamatayan. Sino sa atin yung hindi takot mamatay? Hindi takot mamatay. O sino yung takot mamatay? O diba, lahat tayo, takot mamatay. Diba? Pero, sabi niya, pagka ikaw ay may true repentance and faith, kasi naiintindihan mo na eh, na yung kamatayan, parang ano lang yan, pagbubukas ng panibagong pinto. Yun ang kamatayan. Yun ang maganda sa Catholic faith. Na yung kamatayan, hindi siya katapusan ng buhay. Buhay sa lupa, katapusan. Earthly life. Pero, it's another door, no? To another supernatural world. No, hindi pala yun, supernatural world. So yun siya. Nawawala yung ating takot na mamatay. Kasi nawala na yung hold sa atin ng sin eh. Kasi, napakaganda. Ito kasi kami, ako pa, nagko-conduct din ako ng pre-baptismal seminar. Pag may mga babies po kayo na papabinyagan, diba sa atin ganon, pag magpapabinyag tayo, magsiseminar kayo. So, pwede ginagawa din po dito ng parish. So, ako po yung isa sa nagbibigay ng seminar sa mga magulang at grandparents. Lagi ko sinasabi na yung anak nyo, pag bagong binyag yan, holy yan. Kumbaga, santo yan, yung bata na yan. Huwag man loobin ng Panginoon at mamatay siya after binyagan, like minutes. Di ba masabi? Ang diretso niyan lang. Kasi nalilinis siya. Sa sakramento ng binyag, nililinis yung original sin. Kung ikaw ay malaki na, kasi may mga malaki na po na nagpapabinyag. Nililinis yung original sin at yung kasalanan na nagawa ng tao kung siya ay nagkaroon na ng isip. So kasama isang nililinis. Kapag ikaw ay namatay on the spot, kung ba natake ka after kabinyagan, diretso ka po sa langit. Langit or purgatorio. Kasi meron tayo na nilimala ng purgatorio. So, wala kang takot mamatay. So, sa ngayon po, meron po tayo, after po nito, meron tayo reflection song muna na patutugtugin natin ni April. Para ba kapag isip-isip lang po ba tayo, kung nasa na po ba tayo yung buhay natin ngayon, no? Na tumingto natin yung buhay kung nasa po. Living in the dark, broken and shattered,
ready to give up and accept defeat. But you've come to heal me, you've come to fill this empty heart. As I come before you, I bow down on my knees, and I lift my hands to you, Lord. I surrender, and I place my trust to you, Lord, forever. Take me in your arms, take me in your arms. This empty heart, as I come before you, I bow down on my knees, and I lift my hands to you, Lord. I surrender, and I place my trust to you, Lord, forever. Take me in your arms, take me in your arms. And I lift my hands to you, Lord. I surrender, and I place my trust to you, Lord, forever. And I lift my hands to you, Lord. I surrender, and I place my trust to you.
ko yung ating anchor verse. So, Mark chapter 1 verse 15. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So, ito yung paanyaya. Inuulit natin Panginoon sa atin. Sabi ko nga, kahit mabasa mo ito bukas, kahit mabasa mo ito next year, yun pa rin. This is the time. This is the time. Okay. So, the call 2,000 years ago ng ating Panginoon is still the same for today. Accept the challenge. Ito yung challenge sa atin. Ano ba yung tutugon natin? Oo ba o hindi? Shall we repent or not? Okay. Sana, no, hopefully, this week or sa mga darating na weeks, makita natin sa ating mga sarili na i-approach natin si yung team leader o yung facilitator. Tita, gusto ko po mag-confess. Gusto ko po kuhanin yung sacrament of reconciliation. Sana, hopefully, sana paano natin nasabi ng sarili. Para masabi natin yung sinabi ni Mama Mary, kung siya i-approach ni God, sabi ni Mama Mary, let it be done to me according to that. Yung sinabi niya. Okay? So that we can experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. So real peace, real joy. At yung power na pag-drive sa ating buhay. For, sa lahat po niyan, may God be praised. Back to me. Back to me. Well, napakaganda ng hinimay-himay talaga ni Tito Frankie yung topic natin.